ang push start. Yan. Ang battery nito ay lithium ion na. Ayun na nga mga ka-best buds, ito nga ay inverter silent generator, fully automatic with remote control, push start, and recoil start. Nandito na lahat halos sa generator na to, yung mga specs na meron sa top variant ng lahat ng generators dito sa Pilipinas at kahit sa ibang lugar. Missing lang dito mga ka-best buys na hindi updated na features is yung kanyang fuel injection. Ito ay carb type pa rin. Meron tayong pros and cons sa pagkakaroon ng FI at carburetor. Pero for now, dahil hindi pa nga masyadong hinog yung technology ng ating fuel injection para sa mga generators, the best pa rin yung mag-settle down tayo sa carburetor type dahil mas madali itong ilinisin, mas madaling i-maintenance at mas mura ang pyesa. Silipin natin kung ano-ano yung mga specs na meron sa Philking 7.5 inverter silent generator. Makikita natin dito yung main switch niya, may on and off siya. Ayan, nag-flash na siya. So pagka-on na pagka-on yan mga ka-best buys, makikita kagad natin yung ating 5-in-1 digital display na mayroong fuel indicator at load indicator. Mamaya mga ka-best buys, kapag medyo matagal na siya na naka-standby, makikita nyo magpa-flash off yan para hindi na siya kumonsumo ng additional na power galing sa battery. Next, nandito naman sa katabi niya yung low idle on and low idle off. So ito yung nagpapatahimik at nagpapatibid sa ating inverter generators. Kapag yung inverter generators nyo ay walang ganito, halos wala ding kwenta yan mga ka-best buys dahil nga ito yung RPM controller kung saan yung echo off ay nagge-generate ng 3,600 na RPM kung saan mas magilas yung kanyang performance at nagbibigay ng efficient na power para sa mga high load na appliances natin tulad ng mga electric motors, mga submersible pumps at mga induction appliances natin. Pag in-echo-on mo naman siya, bababa yung RPM nun, mas mababa yung kanyang fuel consumption, mas mababa din yung kanyang noise level. Medyo hindi siya ganon kagilas kapag meron siyang mga high load capacitance na appliances. Dito naman tayo sa ating engine stop and start. Dahil nga ito ay top specs ng generator natin, hindi mawawala yung push start na yan. Para na rin siya sa sakyanan. So dito naman, meron siyang dual fuel function kung saan pwede tayong gumamit ng LPG at gasoline sa kahit na anong option na kailangan natin. Halimbawa, walang available na gasoline sa ating bahay, nagka-brownout, pwede tayong gumamit ng ating LPG sa alternative source. Mas mahal po ang LPG compared with gasoline. Hindi natin nire-recommend na LPG yung gamitin natin na main fuel. Pero at times of emergencies, malaking tulong, may meron kang other option kung walang gasoline na available. Ang kagandahan din ng ating LPG, hindi magbabara yung ating karburador dahil napakalinis at less yung possibility na mag-evaporate yung ating LPG dahil nga siya ay well regulated ng mga regulators. At syempre mas environment friendly yung ating LPG compared sa ating gasoline. Mas less din yung irritation after combustion ng LPG compared with gasoline. Mas maamoy yung gasolina compared sa ating LPG kapag nagkaroon ng combustion. Doon pa lang makikita mo na kaagad mga ka-best buys yung flexibility ng ating generator. Downside ng LPG, mas mababa yung kanyang pinoproduce na rated power compared sa ating gasoline. Pero mga ka-best buys, syempre nasa sa inyo yung option kung ano ba yung mas pipiliin nyo, gasoline ba or LPG. Dito tayo sa ating push to reset. Ito yung AC reset natin kapag nagkaroon ng overloading. Pipinutin lang natin yan. Meron din siyang DC 12 volt para sa charging ng ating DC. Ito naman yung breaker ng ating DC. Ito yung ating LPG inlet. Ito naman yung ating ATS 7 pins para sa control ng ating ATS box. Mag-automatic na mabubuhay at automatic na mamamatay na yung ating generator. Nandito rin yung tatlong AC outlet. Isang 50 amperes at dalawang 30. Kapag nakaparallel tayo sa isang ganito, Philking 7.5i, makakapag-produce siya ng maximum power ng 15 kVA. Dalawang ganito kaliit lang, makakapag-produce ng 15 kVA. Ang laki nun kung diesel generator na yun mga ka-best buys. Kapag nakaparallel tayo, dito na tayo kukuha sa ating 50 amperes. Kasi ito ay may high ampere capacity. Mas malaki yung strands ng wire na nakakonect dito at mas malakas resistance niya sa mataas na current ng ating generator. Ito yung specs na mag-fulfill doon sa pagpaparallel connect ng dalawang generator. May pula at itim, negative for black and positive for red. Nandito rin ang kanyang USB charger mga ka-best buys. May 1 ampere and 2.1 ampere na yan. Pwede ka na mag-fast charging directly sa ating USB outlet. Hindi mawawala ang ating 5-in-1 digital display.
Meron pa siyang indicator dito ng overload, output, and low oil. Hindi mabubuhay yung ating generator. May auto shut off siya para hindi siya kumatok. Yung ating output naman, ito dapat ay lagi nagpa-flash kapag siya ay normal running. 220 volts, 60 Hz, yan lang naman po yung basic na dapat makikita natin sa ating generator while working. Dahil kung mas mababa or mas mataas yung ating voltage, may possibility na masira ang ating appliances. Hindi naman tayo sa overload. Kapag sumobra sa ating rated power yung ating consumption ng ating appliances, magpa-flash ito. At kapag nag-overload ito, ng medyo mas matagal sa inaasahan ng ating generator, magti-trip naman yung ating breaker ng reset. After mag-reset, kukorek na ulit sa ating appliances. Before natin i-reset mga ka-Best Buys, paalala ko lang, kailangan nating bawasan yung loads na meron sa ating current na nakasaksak sa generator para hindi uli mag-reset. Balik tayo dito sa digital display, makikita din natin dito yung mga nagpa-flash na figures. May volt, hertz, ampere, watts, and hours of working. Dito naman sa gilid, ito nga yung ating load indicator kung saan ang rated power ng ating generator is 6,000 watts. Kapag nasa 3,000 watts ka na, dapat yung ilaw ay nandito sa 50%. At kapag na-maximize naman natin yung 6,000 watts, nandito na yung ilaw sa 100%. Kapag po nasa 50% lang yung ating load consumption, ang generator nito ay kayang tumakbo ng 12 to 15 hours. Ganun siya kalupit. Pag naman loaded siya sa 100%, we recommend na patakbuhin lang yung ating generator sa loob lamang ng 5 oras and then ipahinga muna natin yung ating generator and after a while, 1 to 2 hours, pwede na uli siyang tumakbo. Yung ating generator nga pala ay for backup purpose lang. Hindi ito pwedeng pamalit sa ating main power or discuss pa natin ito, yung ating fuel gauge. So dito naman makikita natin kung gaano na ba kadami yung gasolina na natira sa ating tangke. Kung 100%, ibig sabihin naka full tank ka, which is 13.5 liters yung laman ng ating tangke. Nandito rin sa harap mga ka-Best Buys yung ating telescopic handle. Ayan. Pwede siyang naka-full, pwede din siyang naka-half, at pwede natin siyang isara ng tuluyan para hindi nakaka-istorbo sa space. Ang main purpose nito mga ka-Best Buys ay para lang may transport natin na mas easier yung ating generator. Ito ay 53 kilos. Kung merong handlebar na tulad nito, napakagaan lang ng pagbuhat. Kahit babae, kayang-kaya itong i-transfer and i-transport. So, dito naman sa baba mga ka-Best Buys, makikita natin yung vent para sa ating inverter module. Huwag nating tatakpan ito para makacirculate yung hangin sa inverter na nasa loob ng generator. Ito po ay air-cooled engine mga ka-Best Buys. Hindi dapat nakalagay yung ating generator sa powerhouse or sa mga impeded yung flow ng hangin. Recommended ito talaga is nasa labas sa open space para makapag-recirculate yung hangin at hindi yung recirculating lang galing na din sa init ng generator. Mas mabilis yung overheating ng ating generator at may probability na mas mabilis masira yung ating inverter. Mag-overload yan at kailangan mo pang ipahinga yung ating inverter for a while para magamit mo ulit. Sa likod makikita natin yung kanyang muffler. So, may grill siya dito para mas mabilis yung pag-release ng init para iwas overheat. Yung plastic quality niya mga ka-Best Buys, makunat siya, hindi siya yung malutong. Meron din siyang coiled na metal para distorted na yung tunog na ilalabas niya, which added sa kanyang features na pagiging silent. Ganda, di ba? Nandito naman yung other side ng panel niya. So, buksan naman natin mga ka-Best Buys yung kanyang right side panel. Tingnan natin kung ano yung meron dito sa side na to. Ito nga pala mga ka-Best Buys ay may dalawang screw kung saan inilalak nito or pang-permanent fixing ng ating side panel para hindi mag-rattle yung ating side panels. So dito makikita natin yung ating engine carburetor at yung kanyang air filter. Nandito na rin sa side na to yung kanyang napakaliit na battery. Ang battery nito ay lithium ion na. Kaya naman hindi ito magpapahuli talaga sa pagandahan ng specs dito sa mga generators na nasa Pilipinas. Wala tayong nakitang ibang battery na kaparehas nito na lithium ion sa mga generators na nahawakan natin. Even yung mga 4200 natin o yung other higher variants, ang ginagamit lang na battery doon ay mga lead acid. Ilabas natin yung ating battery na to. Grabe, sobrang gaan niya. Hindi mo aakalain na may karga siya dahil nga napakagaan niya. Oh. If ever naman na masira or bumigay na yung ating lithium-ion battery, meron naman tayong mabibiling parts dito sa atin sa Best Buys Mindoro. And when it comes to performance, syempre ang lithium-ion ay mas mahaba ang performance compared with lead acid. Kaya magpe-perform ito ng matagal bago nyo ito mapalitan. Lipat naman tayo mga ka-Best Buys sa other side ng panel natin. Dito yung kanyang recoil starter.
Ito mga ka-best buys, yung drain ng ating oil. Ito na yung magiging pinakamadaling pagdidrain ng oil sa isang generator. Pagkabukas nyo nito, tapos pag binabaon nyo siya, dito natutulo yung oil. Kaya naman napaka-ease ng pag-change oil sa generator na to. Napakaganda na nilagyan nila ng extender na ganito para nga less messy. So dito natin ilalagay yung ating langis para sa engine oil. Ang level nga pala ng langis ng ating generator ay 800 ml. Kulang-kulang 1 litro yung capacity niya. Ito ay regulator para sa LPG. Dito rin sa side nito mga ka-best buys, makikita natin yung ating inverter module. Minsan, nakita nyo naman kung gaano kadami yung specs na meron sa generator na to. At ipinagmamalaki ito ng ating Best Buys Mindoro na tayo lang yung may ganito kadaming specification para sa isang generator. Buhayin natin ang ating generator sa pamamagitan ng remote control. Mga ka-best buys, dapat lang natin i-on yung ating ignition switch. Dapat din nakaturo dito sa gasoline yung fuel natin dahil nga wala naman tayong LPG pa. So, testa natin to. Ayan mga ka-best buys, oh. Nakita nyo, lahat gumana yung function niya. Yung carbon monoxide sensor nag-activate pero nawala. Tapos yung overloading nag-activate pero nawala. Yung low oil nag-activate pero nawala. Ngayon mga ka-best buys, naka-zero pa yung ating gasoline dahil mababa yung gasolina na nilagay natin dyan. Pang starting lang talaga. Ang noise level ng mga ka-best buys ng ating Philking 7500 ay 62 decibel lang. So halos parehas lang ito ng ating Philking 4200. Although mas malaki yung makina niya, pero they are sharing the same noise level. So patayin natin mga ka-best buys at gamitin naman natin yung push start and recoil start. Ang push start. Ayan. Patayin ulit natin. Siyempre yung ating recoil start. Dito sa recoil start, magbubuhay lang tayo nito kapag walang battery yung ating generator. Ganito lang po kadali hilahin yung ating generator. Although mas mabigat siya sa ating 4200 na hilahin, kaya naman hindi siya talaga advisable kung i-recoil start mo siya palagi. So ito, hilahin na natin. Yan. So dito uli natin siya papatayin mga ka-best buys. Itong generator na ito mga ka-best buys ay ipapadala natin kay Sir Cres Simanes dyan sa Samar. Posibleng maging partner natin dyan sa Samar para hindi na kayo mahirapan pa na maghanap ng generator dyan sa Samar area. Mga ka-best buys, baka gusto nyo po maging distributor, Mindanao and Visayas area. Kung kayo po ay interesado sa ganitong generator, sa iba pang units ng Philking generators, ay maaari po kayong mag-text o tumawag sa aming cellphone number na magpo-flash dyan sa inyong screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat mga ka-best buys. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po.